Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula na mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at pagalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat. According to the latest chismology, ito daw ang Pinoy cycle. Alam niyo ba yon? Meron daw tayong Pinoy cycle. Bahala kayo kung maniniwala kayo o hindi, kung mag-agree kayo o hindi. Sabi nila, sa age 3 to 8 years old, yan daw yung paramihan ng toys. Yan daw yung age na paramihan ng toys. Age 3 to 8. Totoo ba yun? Age 9 to 18, yan daw yung age ng pataasan ng grades. Age 19 to 25, yan yung padamihan ng syota. Age 26 to 35, yan ang pagandahan at papogian ng asawa. Age 36 to 45, yan ang palakihan ng income. Age 46 to 55, padamihan ng kabit. Age 56 and up, padamihan ng sakit. Saan kayo doon? Nagsimula tayo ngayon ng unang linggo ng Adbyento. Para sa mga Kristiyano, ito ang ating New Year, sapagkat dito nagsisimula ang bagong kalendaryo ng simbahan sa simula ng Adbyento. Ang Adbyento na ibig sabihin ay pagdating. Ito ay inilalaan nating panahon para paghandaan ang pagdating ni Jesus. Ngayon, may tatlong uri ng pagdating ni Jesus sa ating buhay na dapat paghandaan. Ano yun? Una, ay ang kanyang unang pagdating noong 2,000 years ago. Okay? Na nagkatawang tao siya na ginugulitan natin kapag tayo nagdiriwang ng Pasko. Ikalawa, ang kanyang patuloy na pagdating sa ating piling sa misteryosong paraan katulad ng pagtanggap ng mga sakramento at paggawa ng kabutihan sa ating kapwa.
Pangatlong pagdating ni Jesus, ito ang kanyang muling pagdating na hindi natin alam kung kailan ang araw at oras. At sa pagdating na ito ay huhusgahan niya tayo ayon sa kabutihang ating ipinakita nung tayo'y nabubuhay pa. Pero kalimitan, ang ating paghahanda ay panay-panlabas. Napansin niyo yan? Lalo ngayon sa age natin, sinasabi natin, ngayon daw ay age, masyado tayong nakafocus sa material. Puro panlabas. Paglalagay ng dekorasyon, pagbibili ng regalo, pagpaplano ng Christmas party, panlabas. Pero, meron bang inorganize ang katulad ng mga, sa mga opisina, meron silang Christmas party, pero meron ba silang inorganize na yung mga moments of silence para meron silang recollection, para hindi naman nila yung kanilang spiritual na buhay? Siguro, kailangan ang mga ito upang madama natin ang nalalapit na pagdiriwang. Ngunit hindi lang ito ang paghahanda para sa isang masaya at makahulugang Pasko. Ang mga pagbasa sa unang linggong ito ng Adbyento ay nagpapaalala sa atin kung anong mabisang paghahanda ang maaari nating gawin. Si San Pablo ay nagpapaalala sa atin, sabi niya, "Kayo'y nananatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus." Sa Ebanghelyo naman ay pinapaalalahanan tayo ni Jesus, "Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intinding sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras." Mga kapatid, ang mga ito'y pagpapaalala sa atin na ang pinakamabisang paghahanda ay nasa loob at wala sa labas. Tanggalin ang masasamang pag-uugali at linisin ang ating mga puso. Si Jesus naparito upang maging saksi sa katotohanan. At inaanyayahan tayo na pumanig sa katotohanan. Pero ilan sa atin dito ang isinasabuhay ang katotohanan? Nitong mga nagdaang araw ay sumikat ang isang kataga sa Pilipinas na bawat tao sa lansangan, maski bata, alam sabihin to. "I'm a liar." Narinig niyo ba yon? Nakita niyo ba sa video yung "I'm a liar"? Ito'y hango sa isang salitang binitiwan ng isang kolehiyalang babae sa MRT. No? Nakuna siya sa video na pasigaw na bumubulyaw sa babaeng security guard. Talagang galit na galit siya, nagita ulo niya. No? Sabi niya, "So now, you're trying to make me a liar? I'm a liar, I'm a liar, I'm a liar, I'm a liar. Answer me, I'm a liar, I'm a liar." Sorry po, sorry. Kung sabihin ko, "Sorry ate," tanggap mo yon? "Ate, may pinag-aralan akong tao. Ginanon mo ko, I'm just returning you a favor." "Oh my God, kuya, she's a liar. You're a freaking liar, miss. I'm a liar, I'm a liar." Iyan ang history ng "I'm a liar." Kung gusto niyo makita sa video, punta ka sa YouTube, no? I-type niyo, "I'm a liar." Pero alam niyo, nakakalungkot aminin
na tayong lahat ay may amalayer sa ating sarili. Lahat tayo ay may kasinungalingang taglay sapagkat hirap tayong tanggapin ang katotohanan sa ating buhay. Nangunguna na dyan yung katotohanan dapat tayong magbago. Na dapat ating tanggalin ang ating nakagawiang masamang pag-uugali. Ang pinakamahirap gawin ay aminin natin sa ating sarili na meron tayong pagkakamali. Walang pagbabago kung walang pag-amin o pagiging totoo sa ating sarili. Sabi nga ng isang talk show host, sabi niya, di ba, madalas siya sinasabi, don't tell a lie, huwag mag-deny, aminin. So, yan ay dapat maging prinsipyo din natin sa buhay. Don't tell a lie, huwag mag-deny, aminin. Ang demonyo ang hari ng kasinungalingan. Siya ang tunay na amalayer. Ang kanyang pangunahing layunin ay ilayo tayo sa katotohanan na walang iba kundi ang Diyos. Ang ibig sabihin ng diabolos sa Griego na kung saan ay hango ang salitang diablo ay manloloko o deceiver. So, sa tuwing tayo ay nabubuhay sa kasinungalingan at nagiging tagasunod tayo ng demonyo, tayo ay nagiging diablo. Tandaan natin na kung saan umiiral ang katotohanan, nandoon naghahari ang Diyos. So, dalawang bagay na maaari nating gawin upang tayo ay pagharian ng Diyos. Una, ang makinig sa Kanya sa pamamagitan ng malalim na buhay panalangin. Maging totoo tayo sa ating sarili kung marunong tayo magdasal. Hindi ko sinasabing magdasal tayo ng maraming panalangin o isaulo natin yung mga panalangin. Hindi. Ang panalangin ay hindi lang pagdarasal na gamit ang bibig, kundi ito rin ay paggamit ng ating pandinig, ang puso. Pakinggan mo ang binubulong ng Diyos sa katahimikan ng iyong puso. Pangalawa, ang pagsunod sa ating budhi o pagkakaroon ng tuwid na konsensya. Tandaan ninyo mga kapatid, nakikinig tayo sa ating konsensya kung sinusunod natin ang tama at totoo. Gamitin natin ito sa ating pagdidesisyon, sa pakinig sa mga moral issues, sa paghimay sa mga araw-araw na pangyayari ng ating lipunan, sa paggamit ng mass media tulad ng TV, radyo, internet. Napakagandang mabuhay sa mundo na walang pandaraya, panlalamang at kasinungalingan. Ang mundong pinagaharian ng Diyos ay mundong nabubuhay sa katotohanan. Sabi nga ng commercial doon sa Sprite, di ba? Magpakatotoo ka, brother. Yes, kailangan magpakatotoo tayo. Mga kapatid, 4 na linggo nating pagdinilayan ang katangi-tanging presensya ni Jesus sa ating buhay. 4 na kandila ng Adbyento ang isa-isang sisindihan. Hindi lang sana maging palamuti ang mga ito sa ating simbahan, bagkus maging silbing paalala sa atin na dapat lagi tayong maging gising at laging handa sa Kanyang pagdating. Ito ang salitang sinasabi natin, Maranatha. Come Lord Jesus. Halina Jesus. Manatili ka sa aming puso, sa aming piling. Pagpalainawa kayo ng may kapal. Amen.